Napahinto si Aling Nena sa paglalampaso. Ang malawak, makintab na sahig ng sala ay tila isang salamin na nagpapakita ng kanyang malalim na paghihirap. Hindi niya alintana ang mamahaling chandeliers na kumikinang sa itaas o ang mga antigong kasangkapan na nagkakahalaga ng kanyang buong buhay. Ang nasa isip niya ay ang malalamig na dingding ng ospital sa probinsya at ang mahinang iyak ng kanyang anak. Binitawan niya ang hawak na trapo, halos hindi na niya kayang itago ang bigat ng pighati. Paano niya patuloy na magagawang ngumiti, maging kalmado at magpanggap na maayos ang lahat habang ang puso niya ay duguan? Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalalim ang takot na baka huli na ang lahat. Aling Nena! Isang malambing na tinig ang gumising sa kanya mula sa malalim na pag-iisip. Si Mateo, 6 na taong gulang, may matatalim na mga mata tulad ng ama niya, ngunit may kaluluwang uhaw sa pagmamahal. Nakatayo siya sa pasilyo, nakahawak sa paborito niyang laruang oso. Opo anak, nandito na si Aling Nena, sabi niya pilit na pinatigas ang boses at ngumiti ng pinakamamis na kaya niya. Lumuhod siya at niyakap ang bata. Ang yakap ni Mateo ay tila isang band-aid sa kanyang sugatan na puso. Tinulungan niya si Mateo na ayusin ang mga nagkalat na laruan sa kwarto. Ang kwarto ni Mateo ay kasing laki ng buong bahay ni Aling Nena sa probinsya. May mga laruang kotse na nagkakahalaga ng libo-libo, video games na hindi pa niya nakikita kahit sa TV, at isang kama na parang ulap. Ngunit sa likod ng lahat ng karangyaan na iyon, ramdam ni Aling Nena ang kalungkutan ni Mateo. Isang kalungkutan na kinikimkim ng bata sa kabila ng lahat ng kanyang materyal na kayamanan. Aling Nena, bakit hindi ka na lang po ang mama ko? Tanong ni Mateo habang inaayos niya ang kanyang mga kotse. Napatigil si Aling Nena. Isang matalim na tusok ang kanyang naramdaman sa puso. Di niya alam kung ano ang sasabihin. Gusto niyang yakapin ang bata at sabihin, "Oo, anak, sana nga." Ngunit alam niyang hindi maaari. May mama si Mateo na nasa langit na, at may anak si Aling Nena na naghihintay sa kanya. Mas nangangailangan siya. May mama ka, anak. Nasa star siya. Pilit niyang nangiti. Pero mahal na mahal ka ni Aling Nena. Mahal na mahal kita, Mateo. Niyakap niya ang bata ng mahigpit. Pakiramdam niya sa bawat yakap ay ibinubuhos niya ang lahat ng pagmamahal na sana ay naibigay niya kay Diego. Ang pagmamahal na kinailangan niyang itago, ikubli, ilihim. Mula sa kanyang iPad sa opisina, pinapanood ni Don Alejandro, Alex Zamora, ang lahat. Nakatayo si Aling Nena, nakahawak sa kamay ni Mateo habang papalabas sila ng kwarto. Nakita niya kung paano bumaba ang tingin ni Nena sa bata, kung paano niya hinaplos ang buhok nito. Isang simpleng kilos, ngunit isang kilos na hindi niya nakita sa nakaraang mga yaya ni Mateo. Walang yaya na nanatili ng matagal sa bahay niya dahil siguro sa istrikto niyang pamamalakad at sa pagiging prangka niya. Walang nagtiyaga kay Mateo, isang batang uhaw sa atensyon at madalas nagiging pasaway para mapansin. "Sir, may tawag po kayo mula sa legal department," sabi ng kanyang sekretarya sa intercom. "Paki-hold muna. Tatawagan ko na lang mamaya," sagot ni Alex. Hindi inaalis ang tingin sa screen. Nakita niya ang isang bahagyang galos sa braso ni Aling Nena habang inaakay nito si Mateo. Lumiko ang dalawa sa pasilyo.
papunta marahil sa kusina. Inilipat ni Alex ang view ng kamera sa kusina. Nakita niya si Nena na naghahanda ng merienda para kay Mateo, nakangiti habang kinakausap ang bata. Napansin ni Alex ang isang mantsa sa manggas ng uniforme ni Aling Nena, tila dugo. Nagulat siya. Mabilis niyang inilapit ang imahe. Hindi dugo, kundi isang lumang bakas ng isang sugat na halos magaling na. Hindi niya malaman kung bakit, ngunit ang maliit na markang iyon sa braso ni Nena ay tila may kung anong pamilyar sa kanya. Isang alaala na nakabaon ng malalim sa kanyang isipan, isang bagay na matagal na niyang kinalimutan o sadyang piniling kalimutan. Napakunot ang noo ni Alex. Maraming yaya ang dumaan sa pamamahay niya, ngunit wala ni isa man ang nagpakita ng ganitong uri ng dedikasyon at natural na pagmamahal sa kanyang anak. Lahat ay tila mekanikal, umaasa lang sa pera, pero si Aling Nena iba siya. Sa likod ng simpleng uniforme at mahinhinyang pag-uugali, mayroong isang bagay na kakaiba sa kanya. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Samantala, sa kusina, abala si Aling Nena sa paghahanda ng fruit shake para kay Mateo. Ang pagod at pangungulila kay Diego ay unti-unting lumalamon sa kanya. Ngunit pilit niyang itinago sa likod ng pilit ng ngiti. Ang bawat pagtikhim ni Mateo, bawat tawag ng Aling Nena ay nagpapaalala sa kanya na mayroon siyang responsibilidad na kailangan niyang gampanan ng buo. Aling Nena, pwede bang kwentuhan mo ako? Tanong ni Mateo, nakayakap sa kanyang baywang habang nakaupo siya sa isang maliit na bangko. Anong kwento, anak? Tanong niya habang hinahalo ang shake. Yung tungkol sa prinsesa na nawawalan ng mama, sabi ni Mateo, bahagyang nakayuko. Naramdaman ni Aling Nena ang kurot sa kanyang puso. Ito ang palaging kwento na pinapiling pakinggan ni Mateo. Ang kwento tungkol sa isang prinsesa na nawalan ng ina at hinahanap ang pagmamahal na iyon sa iba't ibang paraan. Para kay Nena, ang kwentong ito ay tila nagsasalamin sa kanyang sariling sitwasyon, ang kawalan ng kanyang anak na si Diego sa kanyang piling at ang pagtatago ng sakit para patuloy na maglingkod. Sige anak, sabi niya at umupo sa tabi ni Mateo, nilapag ang baso ng shake sa mesa. May isang prinsesa na napakaganda, ngunit ang kanyang puso ay puno ng kalungkutan. Palagi siyang nag-iisa sa malaking palasyo. May night maunganayyo. Sa kanyang kwarto, matapos maligo, kinuha ni Aling Nena ang kanyang lumang cellphone. Hindi ito mamahalin, halos luma na. Binuksan niya ang litrato ni Diego. Ang anak niyang may malabong mga mata, payat, ngunit may ngiti na nagbibigay lakas sa kanya. Ang larawan ng batang kailangan ng mamahaling gamot at operasyon. Anak ko, pasensya na, wala pa akong pambayad sa gamot mo. Bulong niya habang pinapahid ang kanyang luha. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Alex. Ang maliit na mantsa sa braso ni Aling Nena na akala niya ay simpleng galos lang, ay tila isang anino na sumusunod sa kanya. Bumalik siya sa opisina, umupo sa harap ng monitor, at muling tiningnan ang footage ng CCTV. Hinanap niya ang eksena kung saan nakita niya ang sugat. Pinausin niya ang video. Inilapit niya ang kamera sa braso ni Aling Nena. Hindi nga ito galos. Ito ay isang matagal ng sugat, isang peklat, isang mahaba, manipis na linya na tila marka ng tahi. Nagulantang si Alex. Ang peklat na iyon, bakit tila pamilyar na pamilyar ito sa kanya? Pilit niyang hinukay ang kanyang alaala,
bumalik sa mga taon na ang lumipas. Ang panahong puno ng pighati at kalituhan. Araw ng panganganak ni Mateo. Ang kanyang nobya ay pumanaw ng maaga at nagpasya silang gumamit ng surrogate mother. Naalala niya ang pakikipag-usap sa abogadong si Veronica Corpus, ang pag-asa na magkaroon ng sarili niyang anak, ang araw ng kapanganakan. Naalala niya ang sakit sa puso nang sabihin sa kanya na isa lamang sa 2 embryo ang nabuhay, ang kanyang Mateo. Naalala niya ang surrogate mother na nakahiga sa kama, balot ng kumot, hindi niya nakita ang mukha. Naalala niya ang isang nurse na nagtataka kung bakit isa lang ang inireport. Pumikit si Alex. Imposible, hindi ito maaari. Ngunit ang peklat sa braso ni Aling Nena ay tila sumisigaw ng isang lihim na matagal nang nakatago. Nang gabing iyon, matamlay na umakyat si Mateo sa kanyang kwarto. Hindi niya kinain ang hapunan kahit pa ginawa ito ni Aling Nena. Nang makita ni Alex ang kalungkutan sa mukha ng kanyang anak, nagkaroon siya ng isang ideya. Kinaumagahan, bago pa man mag-almusal, nilapitan ni Alex si Aling Nena. Habang naghahanda ito sa kusina, ang kanyang boses ay mas malambot kaysa karaniwan, ngunit may bahid ng pagdududa. Aling Nena, tawag niya. Nagulat si Nena, hindi siya sanay na lapitan ni Don Alex sa kusina. Palagi itong nasa opisina o sa sala nagbibigay ng utos. Sir, sagot niya bahagyang yuko. Napansin ko ang peklat mo sa braso, sabi ni Alex, diretsong tiningnan ang braso ni Nena. Paano mo nakuha yan? Napaputla si Aling Nena, mabilis niyang itinago ang braso sa ilalim ng manggas. Ito ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang katawan, hindi dahil sa pisikal na sakit, kundi dahil sa alaala na dala nito. Aksidente lang po noon, sir, sagot niya, pilit na pinatibay ang boses. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. Aksidente? Mukhang hindi. Sabi ni Alex, ang kanyang mga mata ay matalim, sinisiyasat ang bawat galaw ni Nena. Mukhang tahi at mukhang galing sa opera. Napayuko si Aling Nena. Hindi siya makasagot. Ramdam niya ang pader na tila unti-unting gumuguho. Ang sikreto niya, ang kanyang nakaraan ay unti-unting bumubulaga. Ang kinatatakutan niya ay darating. Hindi pinansin ni Alex ang katahimikan ni Nena. Ang kanyang utak ay mabilis na nagtatrabaho, nagdudugtong ng mga piraso. Ang nawawalang anak, ang surrogate mother, ang peklat, ang pagkakahawig ni Mateo sa isang batang nakita niya sa litrato ng mga bata sa probinsya. Ngunit imposibleng mangyari ang iniisip niya. Aling Nena, may gusto akong ipatanong sa iyo, sabi ni Alex. Ang boses niya ay naging formal, bumalik sa dating lamig. Kailangan mong maging tapat sa akin, nanikip ang dibdib ni Aling Nena. Hindi niya alam kung anong itatanong. Ngunit ramdam niya na ang buhay niya, ang kinabukasan niya at ang kinabukasan ng kanyang anak na si Diego ay nakasalalay sa mga oras na ito. Opo sir, ano po iyon? Tanong niya, halos pabulong. Hindi sumagot si Alex. Sa halip, tumalikod siya at naglakad papunta sa sala. Nakita ni Aling Nena na kinuha ni Alex ang kanyang iPad. Ibinukad niya ang isang application, isang mapa. Nag-zoom in siya sa isang lugar sa probinsya. May kilala ka bang pamilyang Reyes sa probinsya ng Batangas, Aling Nena? Tanong ni Alex. Ang kanyang boses ay kasing lamig ng yelo. Nanlaki ang mga mata ni Aling Nena, ang pangalan ng kanyang anak, ang kanyang apelyido. Paano niya nalaman?
Nanginginig ang kanyang mga kamay. Pakiramdam niya ay may bumubunot sa kanyang puso. At lalo na, patuloy ni Alex, nilingon si Nena, isang batang nagngangalang Diego Reyes. Halos mawala ng balanse si Aling Nena. Ang hawak niyang baso ay nahulog sa sahig at kumalat ang mga shards ng salamin tulad ng kanyang nabasag na pag-asa, ang kanyang lihim na bunyag na cliffhanger. Nagkatinginan sila ni Don Alex. Ang mata ni Alex ay puno ng pagdududa at galit. Ang mata ni Nena ay puno ng takot at bighati. Sa pagitan nila, ang basag na salamin sa sahig, tila sumasalamin sa kanilang nabasag na mundo. Sir, paano nyo? Bulong ni Aling Aling Nena, walang masabi. Napako ang tingin ni Don Alejandro, Alex Zamora kay Aling Nena na ngayoy nakayuko at nanginginig sa harap niya. Hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon, ngunit ito ang kumpirmasyon ng kanyang hinala. Ang basag na baso sa sahig ay tila pumunit din sa dingding ng pagtatago ni Aling Nena. Sumagot ka, Aling Nena. Utos ni Alex. Mas malamig pa sa hangin sa labas ng malaking salamin ng kanilang bahay. Kilala mo ba si Diego Reyes? Siya ba ang anak mo? Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Aling Nena kasabay ng pagtulo ng kanyang mga luha. Unti-unti siyang lumuhod, hindi makatingin sa mga mata ni Alex. Opo, sir. Anak ko po si Diego. Ang boses niya ay halos hindi marinig, puno ng pighati at kahiyan. Naramdaman ni Alex ang matinding galit na bumalot sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Bakit itinago ito ni Aling Nena? Bakit pinaglaruan niya ang tiwala niya? Paano mo nagawang itago ito sa akin? Tanong ni Alex, ang kanyang boses ay nagtaas ng bahagya. Ngunit pinanatili pa rin ang pagiging kalmado na nagkukubli ng kanyang galit. Nag-aalaga ka ng anak ko habang may sarili kang anak na itinatago? Hindi po madali, sir, paliwanag ni Aling Nena, halos humihikbi. Kailangan ko po ng trabaho. May sakit po si Diego at kailangan ko pong kumayod para sa kanya. Hindi po ako makakapagtrabaho dito kung nalaman niyo po ang sitwasyon ko. Ang kanyang paliwanag ay tila nagdagdag lang ng apoy sa galit ni Alex. Para sa kanya, ito ay isang uri ng panlilinlang. Kailangan? Lahat ng tao ay may kailangan, Aling Nena. Pero hindi mo pwedeng gamitin iyan para magsinungaling sa akin. Nagmamadali si Alex na tumalikod. Hindi na niya kayang tingnan ang umiiyak na si Aling Nena. Ang imahe ng may sakit na bata na nakita niya sa litrato at ang pagtatago ni Nena ng katotohanan ay nagdulot ng malalim na pagkabahala at pagdududa sa kanyang puso. Naging mas mahigpit pa ang kanyang desisyon na hindi niya dapat pinagkakatiwalaan ang sinuman. Samantala, sa labas ng bahay, kararating lang ni Attorney Veronica Vero Corpus. Naka-business attire siya, hawak ang mamahaling handbag at may matamis ngunit mapanlinlang na ngiti sa labi. Napansin niya ang basag na salamin sa loob ng bahay. Bahagyang kumunot ang kanyang noo, ngunit mabilis ding nawala ang ekspresyon. Good morning, Don Alex! Sorry kung naistorbo kita, pero may importante lang akong kailangan ipaalam sa'yo. Bungad ni Veronica na tila walang kamalay-malay sa tensyon sa loob. Ang kanyang tinig ay matamis at formal, ngunit sa ilalim nito ay mayroong tila isang tigre na naghihintay ng tamang oras para umatake.
Tumalikod si Alex mula kay Nena at hinarap si Veronica. Ate Corpus, hindi ka na sana nag-abala. Oh, hindi naman. May kinalaman ito sa mga properties mo sa South. May issue sa titulo na kailangan mong personal na tingnan. Sagot ni Veronica habang sinisilayan si Aling Nena na ngayoy nagmamadaling linisin ang basag na salamin, nanginginig ang mga kamay. Nakita niya ang takot sa mga mata ni Nena. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Veronica, isang ngiti na hindi napansin ni Alex. Sige, pagkatapos nito, sabi ni Alex at muling tiningnan si Aling Nena. Aling Nena, simula ngayon, ayoko nang makita si Mateo na kasama mo. Umuwi ka na. Ipadala ko na lang ang bayad mo. Parang gumuho ang mundo ni Aling Nena. Ang pinakakinatatakutan niya ay nangyari na. Hindi lang siya nawalan ng trabaho, kundi nawalan din siya ng pagkakataon na makasama si Mateo. Ang bata na minahal niya na parang sarili niyang anak. Sir, maawa po kayo. Kailangan po ni Mateo ng kasama, pakiusap ni Nena, habang tumutulo ang luha. Huwag kang mag-alala, Aling Nena. Maghahanap ako ng kapalit mo. Putol ni Alex. Attorney Corpus, please pakiasikaso ang pagbibigay ng severance pay kay Aling Nena. Make sure na hindi na siya makakapunta pa sa bahay na ito. Gulat na tiningnan ni Veronica si Alex. Hindi niya inasahan na ganito kabilis ang desisyon ni Alex. Ngunit mabilis din siyang nakabawi. Of course, Don Alex, ako na ang bahala. Habang paalis si Nena, karga ang kanyang maliit na bag, nakasalubong niya si Mateo na pababa ng hagdan. Aling Nena, aalis ka na po ba? Tanong ng bata, may bakas ng kalungkutan sa boses. Pilit na nangumiti si Nena. Kailangan na kasi ni Aling Nena umuwi, anak. Baka bumalik na lang ako minsan, okay? Hindi niya kayang sabihin sa bata ang buong katotohanan. Yumakap si Mateo kay Aling Nena ng mahigpit. Huwag kang umalis, Aling Nena. Hindi ako sasama sa ibang yaya. Durog na durog ang puso ni Nena. Ngunit wala siyang magawa. Alam niyang ito ang huling pagkakataon na makayakap niya si Mateo. Humakbang siya palayo habang patuloy na sumisigaw si Mateo sa kanyang pangalan. Ang huling nakita niya ay ang nagtatakang mukha ni Mateo at ang malamig na tingin ni Alex sa kanya. Pagkaalis ni Aling Nena, umakyat si Alex sa kwarto ni Mateo. Narinig niya ang pag-iyak ng bata. Nagtago si Mateo sa ilalim ng kanyang kumot. Ayaw kausapin ang kahit sino. Naramdaman ni Alex ang bahagyang pagsisisi, ngunit ang galit niya ay mas matindi. Hindi niya kayang palampasin ang panlilinlang ni Nena. Mateo, lumabas ka diyan. Utos ni Alex, ngunit walang tugon. Samantala, sinundan ni Veronica si Aling Nena palabas ng gate. Aling Nena, mag-usap tayo, sabi ni Veronica. Ang boses niya ay malumanay, ngunit may nakatago na pagbabanta. May alam akong paraan para makakuha ka pa ng mas malaking pera mula kay Don Alex. Alam kong kailangan mo ng pera para sa anak mo. Nilingon ni Aling Nena si Veronica, may pagtataka sa mga mata. Ano ang gusto ng abogadong ito? Ano po iyon, ma'am? Tanong ni Nena, may pag-aalinlangan. Ngumiti si Veronica, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Basta't makikipagtulungan ka sa akin. Mayroon akong impormasyon tungkol kay Don Alex na makakatulong sa iyo. Pero kailangan mo rin akong tulungan. Nanumbalik ang pag-asa sa dibdib ni Aling Nena. Kahit pa may bahid ng takot, kailangan niya ng pera para kay Diego. Kahit ano, gagawin niya.
Cliffhanger. Habang papalayo si Aling Nena, kasama si Veronica, hindi niya alam na isang matandang hardinero sa gilid ng bakuran ang nakarinig sa kanilang usapan. Ang hardinero ay may matagal ng paglilingkod sa pamilya Zamora at mayroon siyang alam tungkol sa mga lihim ng bahay na iyon na matagal nang inilibing sa ilalim ng malawak na hardin. Sa malalim na pag-iisip, napatingin ang hardinero sa lumang bahagi ng hardin kung saan may nakatanim na isang lumang puno. Walang mas sasakit pa sa pakiramdam ng isang ina na hindi makatulong sa kanyang anak. Ito ang pumupuno sa bawat hininga ni Aling Nena habang nakaupo siya sa gilid ng kanyang mumurahing kama sa isang boarding house. Nakasara ang kanyang mga mata, ngunit ang kanyang isip ay malinaw na ipinapakita ang mukha ni Diego na ngayoy mas nangangailangan sa kanya. Kasalukuyan siyang nakikipag-usap kay Veronica Corpus. Ang abogado ay nagpapanggap na kaibigan, nag-aalok ng tulong, ngunit may masamang hangarin sa likod ng bawat salita. Aling Nena, ito ang plano, sabi ni Veronica, habang nakaupo sa isang silya sa harap niya. Kailangan nating patunayan na hindi kayang alagaan ni Don Alex si Mateo. Kailangan natin siyang maipakulong o kaya'y maipakita na incompetent siya bilang isang ama. Kung mangyayari yan, mas malaki ang pwedeng makuha mo. Napaatras si Aling Nena. Hindi ko po kaya yan. Ayoko pong saktan si Mateo. Mahal ko po ang batang iyon. Wala kang magagawa kung gusto mong magamot ang anak mo. Giit ni Veronica, ang boses ay bahagyang tumataas. Hindi ito tungkol sa pagsasaktan kay Mateo, kundi sa pagkuha ng karapatan para sa sarili mo at sa anak mo, at sa pagkuha ng pera na magliligtas sa buhay ni Diego. Napaisip si Aling Nena, ang alok ni Veronica ay tila isang demonyong bumubulong sa kanyang tainga. Ang ideya ng pananakit kay Alex at Mateo ay nagpapakasakit sa kanya, ngunit ang mukha ni Diego ang nagbigay sa kanya ng lakas. Kailangan niyang lumaban, kahit palabag sa kanyang kalooban. Ano po ang kailangan kong gawin, ma'am? Tanong ni Nena. Ang boses ay halos pabulong. Ngumiti si Veronica, isang ngiti na puno ng pananagumpay. Basta't sundin mo lang ang mga sasabihin ko at maging tapat ka sa akin. Sa kabilang banda, hindi mapakali si Alex. Sa kabila ng galit niya kay Aling Nena, hindi niya maiwasang isipin ang kalungkutan ni Mateo. Ang kanyang anak ay tahimik, hindi kumakain ng maayos, at madalas na tumatawag sa pangalan ni Aling Nena sa gabi. Ang kanyang puso, na matagal ng bato, ay tila nabasag. Ipinatawag niya ang kanyang head investigator. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa Aling Nena na iyon. Ang kanyang buong nakaraan, kahit ang pinakamaliit na detalye. Yes, sir, sagot ng investigator. May initial report na po kami. Inilahad ng investigator ang mga dokumento. May litrato ni Nena noong bata pa, litrato ng kanyang pamilya at isang lumang medical report. Nang makita ni Alex ang medical report, nagulat siya. Ano ito? Tanong ni Alex habang tinitignan ang dokumento. Sabi dito, nagkaroon siya ng surgery? Saan? Sa braso po, sir. May kasaysayan po siyang naaksidente. Isang malalim na sugat na kinailangan ng tahi. Paliwanag ng investigator. Hindi nasisiyahan si Alex sa paliwanag. May isang bagay na mali. Ang peklat na iyon, hindi ito mukhang aksidente. Ito ay tila gawa ng doktor. Nagbalik ang alaala ng nurse na nagtataka kung bakit isa lang
ang inireport. Patuloy kang mag-imbestiga. Gusto kong malaman ang eksaktong detalye ng aksidenteng iyon. Kailan, saan, at sino ang nag-opera sa kanya? Utos ni Alex. Ang kanyang boses ay puno ng pagdududa. Sa kalagitnaan ng gabi, nagising si Mateo sa isang masamang panaginip. Umiiyak siya at hinahanap si Aling Nena. Dali-daling pumunta si Alex sa kwarto ng anak. Niyakap niya ang bata, ngunit hindi mapatahan. Aling Nena! Gusto ko si Aling Nena! Iyak ni Mateo. Napailing si Alex. Ang pagkawala ni Aling Nena ay tila mas masakit pa sa kanyang anak kaysa sa inaasahan niya. Nang makita niya ang kalungkutan sa mga mata ni Mateo, naramdaman niya ang matinding pagsisisi. Hindi ka ba pwedeng maghintay, anak? Tanong ni Alex. Ang kanyang boses ay malungkot. Gusto ko si Aling Nena, bulong ni Mateo at pagkatapos ay nahulog sa isang mahinang pagtulog. Kinabukasan, isang pangyayari ang nagdagdag pa sa pagdududa ni Alex. Habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya si Mateo na nakatingin sa isang lumang album ng larawan. Isang larawan ni Aling Nena na naglalakad sa hardin, may kasamang malaking aso. Ngunit ang napansin ni Alex ay ang peklat sa braso ni Aling Nena na malinaw na nakikita sa larawan. Hindi ito isang simpleng sugat. Ito ay isang matalim, mahabang linya na tila galing sa scalpel. Mateo, saan mo nakuha ang larawang yan? Tanong ni Alex, na tila may pagtataka. Kinuha ko po sa lumang kwarto ni Aling Nena, sagot ni Mateo habang pinapakita ang litrato. Nagmadali si Alex na kinuha ang larawan. Tiningnan niya ng malapitan ang peklat. Walang duda, ito ay isang operasyon. Ngunit bakit itinago ito ni Nena? Isang ideya ang biglang sumilay sa isip ni Alex. Isang ideya na kasindak-sindak ngunit posibleng mangyari. Ang surrogate mother, ang nawawalang anak, ang peklat, hindi kaya. Pumunta si Alex sa opisina at tinawagan ang kanyang investigator. Kailangan mong pumunta sa probinsya ng Batangas. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa pamilyang Reyes, lalo na kay Diego Reyes. At gusto kong malaman kung may kinalaman si Aling Nena sa anumang medical procedure doon sa panahong nawala siya. Ang kailangan niyang gawin ay alamin ang katotohanan. Ang bawat detalye ng nakaraan ni Aling Nena ay tila nagtatago ng isang malaking lihim na may direktang kinalaman sa kanya at sa kanyang anak. Cliffhanger. Naglakbay si Don Alex patungong probinsya ng Batangas, hindi bilang isang negosyante, kundi bilang isang ama na naghahanap ng kasagutan. Ang kanyang puso ay puno ng pagdududa at takot, ngunit may isang matinding kagustuhan na malaman ang katotohanan. Sa kabilang banda, si Veronica Corpus ay nakangiti sa kanyang opisina, iniisip na nagtagumpay na siyang paalisin si Aling Nena at muling makontrol ang buhay ni Don Alex. Ngunit hindi niya alam na ang kanyang mga kilos ay tila nagbubukas ng isang lumang kahon ng mga lihim na mas malalim at mas madilim kaysa sa inaakala niya. Ang init ng Batangas ay sumasalubong kay Don Alejandro Alex Zamora. Naiiba sa lamig ng kanyang mansyon. Nakasuot siya ng simpleng polo shirt at jeans, pilit na ginagawang ordinaryo ang kanyang itsura. Ang kanyang mamahaling sasakyan ay naiwan sa bayan
At ngayon ay sakay siya ng isang tricycle, nagpapanggap na isang turista. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas sa bawat pagpadyak ng driver. Doon po tayo sa bahay ni Aling Bebang, sabi niya sa driver, itinuro ang isang kalye sa kanyang GPS. Ito ang address na nakuha ng kanyang imbestigador, ang ina ni Aling Nena. Pagdating niya, tumambad sa kanya ang isang maliit at lumang bahay na gawa sa kahoy at kawayan. Ang bubong ay yari sa yero na tila lumana at kalawangin. Maraming tuyong dahon sa bakuran. Malayo ito sa karangyaan na kinasanayan niya. Mula sa malayo, nakita niya si Aling Nena. Ngunit hindi ang Aling Nena na kilala niya. Nakasuot siya ng simpleng damit bahay, nakatali ang buhok at may hawak na timba. Nagdidilig siya ng halaman sa bakuran, malayo sa kanyang dati na uniform na nakasentro sa pagiging yaya. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang isang batang lalaki na nakaupo sa isang bangko sa labas ng bahay, payat, maputla at malabong tignan ang mga mata. Si Diego. Hindi maipaliwanag ang pakiramdam ni Alex. Galit, pagsisisi, lungkot. Ang lahat ay tila bumalot sa kanya. Hindi siya makapaniwala na ito ang sitwasyon ni Aling Nena, ang sitwasyon ng ina ng isang bata na nagngangalang Diego. Habang nagmamasid, nakita niya si Aling Nena na lumapit kay Diego. Niyakap niya ang bata ng mahigpit at hinalikan sa noo. Anak, kumain ka na para lumakas ka, sabi ni Aling Nena. Ang boses ay puno ng pagmamahal na hindi niya kailanman narinig sa kanya sa loob ng mansyon. Kinain ni Diego ang inihandang pagkain ni Nena, kahit pamahina ang kanyang katawan. Sa bawat subo ng pagkain, tila ibinubuhos ni Aling Nena ang kanyang buong pagmamahal. Nakita ni Alex ang isang Aling Nena na handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Isang imahe na nagpahina sa galit niya. Bigla, may mga lalaking lumapit sa bahay, matitikas at mukhang mga kolektor ng utang. Aling Nena, kailan mo ba balak bayaran ang utang mo? Sigaw ng isa. Ang anak mo ay kailangan ng gamot, pero kami ang kailangan mong bayaran. Napayuko si Aling Nena. Maawa po kayo, pakiusap, bigyan niyo pa po ako ng ilang araw, babayaran ko po kayo. Wala ng araw, Aling Nena, kung hindi mo kami babayaran ngayon, kukunin namin ang bahay ninyo. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Nena. Yumakap siya kay Diego na ngayoy umiiyak sa takot. Gusto ni Alex na lumapit, tulungan si Aling Nena bayaran ang lahat ng utang. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Kailangan niyang malaman ang buong katotohanan. Nagulat si Alex nang makita niya si Veronica na papalapit sa bahay ni Aling Nena. Nakasuot ng simpleng damit ngunit halatang mamahalin, lumapit si Veronica sa mga kolektor ng utang. Ako ang magbabayad ng utang niya, sabi ni Veronica at binigyan ng malaking halaga ang mga lalaki. Pero may kapalit, Aling Nena, tandaan mo yan. Naramdaman ni Alex ang matinding galit. Ang Veronica na ito, bakit niya tinutulungan si Nena? At bakit tila mayroon siyang nakatagong agenda? Makalipas ang ilang oras, bumalik si Alex sa Maynila. Nakausap niya ang kanyang imbestigador na nagbigay ng mas malalim na detalye. Isang lumang kaibigan ni Aling Nena sa probinsya ang nagsabi na nawala si Aling Nena ng halos 1 taon bago siya bumalik kasama si Diego na nooy sanggol pa lamang. Ang kwento ni Aling Nena ay nagtrabaho siya sa ibang bansa at doon nanganak. Ngunit wala namang nakakita sa kanya sa ibang bansa. Naging mas malalim pa ang pagdududa ni Alex. Hindi niya maintindihan. Bakit hindi niya ito nalaman? Bakit tila ang lahat ay pinagtataguan siya?
Kinagabihan sa opisina ni Alex, nakatanggap siya ng isang email. Anonymous. Ang email ay mayroong nakalakip na mga dokumento at mga larawan. Mga larawan ni Aling Nena na may kasamang isang lalaki at mga dokumento na nagpapahiwatig na si Aling Nena ay may nakatagong ari-arian. Isang manloloko, sir. Hindi siya karapat-dapat na paglingkuran kayo, sabi ng email. Nagulat si Alex. Sino ang nagpadala ng email na ito at bakit niya ginagawa ito? Sa likod ng kanyang isipan, alam niyang hindi kapanipaniwala ang lahat ng ito. Nang makita ni Alex si Mateo na tahimik na kumakain sa hapagkainan, habang malungkot na nakatingin sa kanyang plato, isang matalim na tusok ang kanyang naramdaman sa puso. Ang kanyang anak ay nagdurusa dahil sa kanyang mga desisyon. Mateo, anak, kumain ka, sabi ni Alex. Nilapitan ng bata. Gusto ko si Aling Nena, sagot ni Mateo, at pagkatapos ay tumakbo papunta sa kanyang kwarto. Hindi na niya kaya, hindi niya kayang palampasin ang lahat ng ito. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Kailangan niyang harapin si Aling Nena. Kinabukasan, ipinatawag ni Alex si Aling Nena sa kanyang opisina. Ang kanyang boses ay malamig, puno ng galit. Aling Nena, kailangan mong sabihin sa akin ang lahat, sabi ni Alex. At inilapag ang mga litrato at dokumento sa mesa. Ano ito? Ano ang lahat ng panlilinlang na ito? Napayuko si Aling Nena. Hindi na siya makasagot. Ang lahat ng kanyang pagtatago ay tila bumubulaga na ngayon. Ang kanyang sikreto. Sino si Diego Reyes, Aling Nena? Tanong ni Alex. Ang kanyang mga mata ay matalim, sinisiyasat ang bawat galaw ni Nena. At bakit mo itinago sa akin na may anak ka? Cliffhanger. Habang hinihintay ang sagot ni Aling Nena, ang tingin ni Alex ay dumapo sa braso niya. Ang peklat. Isang ideya ang biglang sumilay sa kanyang isipan, isang ideya na mas malalim pa sa pagtatago ni Aling Nena. Hindi kaya. Hindi kaya ang peklat na iyon ay may kaugnayan sa isang bagay na mas malaki, mas madilim at mas personal sa kanya? Ang kanyang puso ay kumabog ng malakas sa takot, ngunit may isang pag-asa na gumagapang sa kanyang dibdib. Sabihin mo sa akin, Aling Nena, ang lahat, utos ni Alex. Ang kanyang tinig ay puno ng matinding paghahanap ng katotohanan. Ang bawat paghihinga ni Aling Nena ay tila isang tinik na tumutusok sa kanyang dibdib. Puno ng luha ang kanyang mga mata habang nakatitig sa kisame ng kanyang mumurahing boarding house. Nawalan siya ng trabaho. Nawalan siya ng Mateo. At mas malalim pa sa lahat, nawawalan siya ng pag-asa para sa kanyang anak na si Diego. Anak kong, pasensya na, bulong niya, habang mahigpit na nakayakap sa lumang larawan ni Diego. Kasama sa larawang iyon ang isang masayang Mateo na ngayon ay malayo na sa kanya. Ang larawang kinuha niya ng palihim bilang alaala ng matamis na mga sandaling kasama niya ang bata. Ang pakiramdam ng pagkabigo ay tila pumapatay sa kanya ng paunti-unti. Gabi-gabi ay umiiyak siya. Ang kanyang puso ay sugatan, hindi lang dahil sa pagkawala ng trabaho, kundi dahil sa kawalan ng kakayahang tulungan si Diego. Ang kanyang anak ay nangangailangan ng agarang gamot at operasyon at siya, ang kanyang ina, ay walang magawa. Ang lahat ng sakripisyo niya tila nasayang.
Samantala sa isang malayong tanggapan, si Don Alejandro Alex Zamora ay hindi rin mapakali. Ang mga salita ni Aling Nena ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang isip. May sakit po si Diego. Kailangan ko pong kumayod. Ang galit niya ay unti-unting napapalitan ng pagdududa at pagsisisi. Ang peklat sa braso ni Aling Nena ang nagpabalik sa kanya sa nakaraan. Ang araw na isinilang si Mateo. Ang araw na namatay ang kanyang minamahal. Ang araw na sinabihan siya na isa lamang ang nabuhay sa kanilang kambal. Ang surrogate mother na hindi niya kailanman nakita ang mukha, na itinago sa likod ng kurtina at malalim na gamot pampatulog. Ngunit may isang laging bumabalik sa kanyang alaala. Ang nurse na tila nagtataka at ang maliit na peklat sa braso ng surrogate mother na bahagyang sumilip sa ilalim ng kumot. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa surrogacy agency na iyon, utos ni Alex sa kanyang bagong investigator na hindi nakakaalam ng koneksyon sa kaso ni Aling Nena. Hanapin ang lahat ng medical records, lalo na ang sa taong huminto si Alex, pilit na inaalala ang petsa. Taong iyon, hanapin kung may anumang abnormalities sa records, anything that looks out of place. Kinabukasan, isang folder ang inilagay sa mesa ni Alex. Lumang dokumento. Ang pangalan ng ahensya ay Hope and Life Surrogacy. Habang binubuklat niya ang mga pahina, napansin niya ang mga discrepancy. May mga pahina na tila nawawala at ang ilang signatures ay tila hindi pareho. At sa medical report ng surrogate mother, wala roon ang anumang record ng peklat. Isang malaking question mark ang umusbong sa isip ni Alex. Mula sa kanyang opisina, nakaramdam si Veronica Corpus ng isang hindi magandang pakiramdam. Ang kanyang mga sources sa loob ng pamilya Zamora ay nagsabi na si Alex ay masyadong interesado sa lumang kaso ng surrogacy. Alam niya na ito ay isang malaking banta sa kanyang mga plano. Hindi niya pwedeng hayaang malaman ni Alex ang katotohanan. Agad siyang nagplano. Kailangan niyang kontrolin si Aling Nena. Kailangan niyang tiyakin na mananatiling tahimik si Aling Nena. Sa loob ng boarding house, habang umiiyak si Nena, may kumatok sa kanyang pinto. Si Veronica. Aling Nena, kaibigan mo ako. Narinig ko ang lahat ng nangyari. Sabi ni Veronica na may pekeng pagmamalasakit. Alam kong nawalan ka ng pag-asa, pero may paraan pa. Kung gusto mong magkaroon ng hustisya at kung gusto mong mag-amot ang anak mo, kailangan mong sumunod sa akin. Ano po iyon, ma'am? Tanong ni Nena. May kaunting pag-asa, ngunit may malaking pag-aalinlangan. Kailangan mong pirmahan ito, sabi ni Veronica, inilabas ang isang kontrata. Ito ay isang legal document na nagsasabi na idedemanda mo si Don Alex. Sa ganitong paraan, mapipilitan siyang magbayad ng malaking halaga at sa pamamagitan nito, magagamot mo ang anak mo. Tinitigan ni Nena ang kontrata. Idemanda si Alex, ang taong nagbigay sa kanya ng trabaho, ang ama ni Mateo. Hindi niya kayang gawin iyon, ngunit ang mukha ni Diego ang nagbigay sa kanya ng lakas. Kailangan niyang gawin ito para sa kanyang anak. Pero ma'am, hindi ko po gusto na saktan si Sir Alex. Pakiusap ni Nena. Ngumiti si Veronica. Hindi mo siya sinasaktan, Aling Nena. Kinukuha mo lang ang nararapat sa iyo, ang pera na makakapagligtas sa anak mo. Isipin mo si Diego. Nena, kung hindi mo ito gagawin, anong mangyayari sa anak mo? Bumalik ang takot kay Nena. Si Diego, ang kanyang anak, ang tanging pag-asa niya.
Sa huli, pumirma si Aling Nena kahit pa nanginginig ang kanyang mga kamay sa kontratang iniabot ni Veronica. Hindi niya alam na sa pagpirma niya sa dokumentong iyon ay tila pumirma rin siya sa kanyang sariling kapahamakan. Sa kanyang opisina, nakaupo si Alex, hawak ang isang lumang litrato. Ito ay isang litrato ng kanyang nobya at sa background, tila may isang babaeng nakasuot ng nurse uniform. At sa braso ng babaeng iyon, sa isang bahagi ng litrato, ay may isang maliit na bahid ng isang peklat. Isang peklat na halos magkatulad sa peklat sa braso ni Aling Nena. Matalim na tinitigan ni Alex ang peklat sa litrato at pagkatapos ay inilabas ang isang pinaliit na kopya ng larawan ni Aling Nena na may peklat din sa braso. Nagtapat ang dalawang larawan sa screen ng kanyang computer na parang mayroong magnetic force na humihila sa kanila. Parehong posisyon, parehong hugis. Walang duda, ito ang parehong peklat. Hindi siya makahinga. Ang posibilidad na matagal na niyang ibinasura ay biglang naging isang nakakapanindig balahibong katotohanan. Imposible, bulong niya sa sarili, ngunit ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang kanyang isip ay bumalik sa araw ng panganganak ni Mateo. Ang pagmamadali ng mga doktor, ang matinding pagkalito, ang desisyon na sabihin sa kanya na isa lamang ang nabuhay. Ang nurse na nagtataka kung bakit isa lang. Ang lahat ay nag-uugnay. Dali-dali siyang tumayo. Ang kanyang isip ay gumugulo sa mga tanong. Sino ang nagsinungaling sa kanya? Bakit? At ang pinakamahalaga, may iba pa ba siyang anak? Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang imbestigador. Gusto kong malaman ang pangalan ng lahat ng staff na nagtrabaho sa Hope and Life Surrogacy noong panahong iyon. Lahat, pati na rin ang listahan ng mga surrogate mothers. At lalo na ang mga taong may mataas na posisyon, lahat. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mundo ay tila gumuguho. Ngunit may isang bagong pag-asa ang sumisibol. Ang pag-asa na baka mayroon pa siyang isang anak. Isang pag-asa na hindi niya kailanman inakalang magiging posible. Samantala, sa kanyang opisina, ngumiti si Veronica Corpus habang tinititigan ang kontratang pinirmahan ni Aling Nena. Nagtagumpay ako, bulong niya. Hindi na makakabalik si Aling Nena sa buhay ni Don Alex at ang perang makukuha niya ay mapupunta sa akin. Nagsisimula pa lang ang kanyang plano. Ang pagdating ni Aling Nena sa buhay ni Alex ay isang banta sa kanyang ambisyon na maging asawa ni Alex. Kailangan niyang tiyakin na walang sino man ang makakasira sa kanyang mga plano. Pero hindi niya alam na sa bawat hakbang niya ay tila nagbubukas siya ng isang kahon ng mga lihim na mas malalim pa kaysa sa kanyang sariling kasamaan. Ang peklat sa braso ni Aling Nena ay hindi lang isang simpleng marka. Ito ay isang bakas ng nakalimutang pangako. Isang bakas na magpapatunay ng isang katotohanan na magbabago sa buhay ng lahat. Cliffhanger, nagmamadali si Alex na nagmaneho papunta sa lumang surrogacy agency. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Alam niyang malalaman na niya ang buong katotohanan, ngunit hindi niya alam kung ano ang kanyang matutuklasan. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya napansin ang sasakyan ni Veronica. Sumusunod sa kanya sa malayo, isang nangiti na puno ng pananabik at kasamaan ang nakapinta sa labi ng abogado.
Ang lumang gusali ng Hope and Life Surrogacy na ngayoy pinabayaan at kinakalawang ay tila isang anino ng nakaraan. Ibinagsak ni Don Alejandro Alex Zamora ang pinto. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Ang bawat hakbang niya ay tila nagdudulot ng ingay na pumupunit sa katahimikan ng lugar. Ang kanyang isip ay puno ng isang tanong. Bakit? Ang lahat ng dokumento ay tila nawawala na o sadyang sinira, ngunit may isang lumang office desk sa isang sulok na tila hindi na nagalaw. Pinilit ni Alex na buksan ang drawer. Sa loob, sa ilalim ng isang tumpok ng lumang papeles, ay may isang folder. Lumang-luma na at may nakasulat na confidential, Zamora case. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang folder. Sa loob, may isang medical report, detalyadong record ng surrogacy process. Ang pangalan ng surrogate mother ay Aling Nena, para siyang binagsakan ng langit at lupa. Si Aling Nena, ang kanyang yaya, ang inakalang manlilinlang. Siya ang surrogate mother ng kanyang mga anak. At doon, malinaw na nakasulat sa isang bahagi ng report, sa handwriting na tila burado na, ngunit nababasa pa rin. Twin A healthy, Twin B recovered after critical condition, separated for unknown reasons. Doble ang kambal niya. 2 ang anak niya at isa sa kanila ay itinago. Nagulantang si Alex. Ang galit niya kay Aling Nena ay biglang napalitan ng pagsisisi at matinding sakit. Nagsinungaling sila sa kanya. Sinira nila ang kanyang pamilya. Walang pag-aatubiling tumawag si Alex kay Aling Nena. Nena! Kailangan nating mag-usap! Ngayon na, pumunta ka sa lumang opisina ng Hope and Life Surrogacy. Ngayon na! Sa kabilang banda, si Aling Nena ay nagulat sa tawag. Nagdadalawang isip siya. Ang mga utos ni Veronica ay nananatili sa kanyang isip. Ngunit ang boses ni Alex ay seryoso at may bahid ng pagmamadali. Sa huli, nagpasya siyang pumunta. Pagdating niya, nakita niya si Alex na nakatayo sa gitna ng silid, hawak ang isang folder. Ang kanyang muka ay puno ng matinding galit at sakit. Nena, bakit? Bakit mo itinago sa akin? Tinago sa akin ang lahat ng ito? Tanong ni Alex. Ang kanyang boses ay nanginginig. Inihagis niya ang folder sa harap ni Nena. Basahin mo iyan. Basahin mo ang katotohanan. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Nena habang kinukuha ang folder. Unti-unti niyang binasa ang mga nakasulat. Ang kanyang pangalan, ang detalye ng surrogacy, ang salitang Twin A at Twin B, at ang katotohanang separated for unknown reasons. Tumulo ang luha ni Nena. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagtatago, ang lahat ng pighati ay tila bumuhos sa kanya. Ako po yan, sir. Ako po ang surrogate mother. Pero sabi nila, isa lang po ang nabuhay. Sabi nila, namatay po ang isa kong anak. Hindi ko po alam na... Hindi mo alam? Putol ni Alex. Hindi mo alam na may isa pa tayong anak, Nena? Hindi mo alam na may kambal si Mateo? At hindi mo alam na ang anak mong si Diego ay ang nawawala kong anak? Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ano po? Hindi po totoo yan. Oo, Nena. Totoo. Sabi ni Alex at inilabas ang isang envelope.
Ito ang DNA result. Mateo Zamora at Diego Reyes, 99.9% identical twins. Nabingi si Aling Nena. Nagdilim ang kanyang paningin. Ang kanyang mundo ay gumuho. Si Diego, ang anak niya, ang batang inakala niyang siya lang ang nagpalaki, ang kanyang sariling anak. Siya at si Mateo ay magkapatid. Hindi! Hindi maaari! Bulong ni Nena, kaya habang bumagsak sa sahig. Ang kanyang puso ay tila nabasag sa libu-libong piraso. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pighati, ang lahat ng panlilinlang ay tila bumalik sa kanya. Samantala, sa labas ng gusali nakatayo si Veronica Corpus. Nakikinig siya sa lahat ng usapan. May nakatagong recorder sa kanyang bulsa. Ang kanyang muka ay puno ng galit at takot. Ang kanyang plano ay tila gumuho. Hindi ito maaari, bulong ni Veronica. Hindi ko hahayaan na maging masaya sila. Hindi ko hahayaan na malaman ni Alex ang buong katotohanan. Mabilis siyang umalis, ang kanyang isip ay puno ng isang bagong plano. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang pigilan si Alex at Nena na magkaisa. Kailangan niyang itago ang kanyang kasamaan. Sa loob ng opisina, umiiyak si Nena. Hawak ang DNA result. Si Alex sa kabilang banda ay nakatayo pa rin. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagsisisi. Nena, bakit? Paano nangyari ito? Bulong ni Alex, ang kanyang tinig ay nanginginig. Sino ang nagsinungaling sa atin? Cliffhanger. Nagkatinginan sila ni Aling Nena. Sa gitna ng kanilang sakit at pagkalito, may isang tanong na parehong bumabagabag sa kanilang isipan. Sino ang may kakayahang gawin ang ganoong kasamaan? Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa sandaling iyon, tila may isang bagong koneksyon ang nabuo sa pagitan nila. Isang koneksyon na mas malalim pa sa lahat ng kanilang pinagdadaanan. May masamang tao sa likod nito, sir. Bulong ni Nena, ang kanyang tinig ay puno ng matinding takot at galit. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Ang isang simpleng yaya ay inaakusahan ng panlilinlang sa isang milyonaryo. Si Don Alex Zamora, ang matapang at seryosong negosyante, ay tila naloko. Ang bawat pahayagan, bawat balita sa TV ay puno ng kanilang kwento. Ngunit ang balita ay pinakalat sa paraan na nagpapalabas na si Aling Nena ang masama, ang mapanlinlang na babae na gustong sakupin ang kayamanan ni Alex. Ang yaya na nagnakaw ng puso ng milyonaryo. Isang kaso ng panlilinlang, ginipit ang milyonaryo para sa pera. Nanganganib ang kinabukasan ng Zamora Air. Sa harap ng kanyang screen, pinapanood ni Aling Nena ang mga balita, ang kanyang puso ay tila dinudurog. Hindi totoo yan, bulong niya habang tumutulo ang luha. Wala akong ginawang masama, pero walang naniniwala sa kanya. Ang lahat ay nakasentro sa panlilinlang na pinaniwalaan ng publiko. Ang kontratang pinirmahan niya sa harap ni Veronica, na tila isang demonyong bumulong sa kanyang tainga, ay ginamit laban sa kanya. Ipinalabas na ito ay isang pagtatangka niya na idemanda si Alex para sa pera. Sa mansyon ni Alex, tila gumuho ang kanyang mundo. Ang pagkalat ng balita, ang paglabas ng DNA results, ang pagkadiskubre na may kambal si Mateo. Lahat ng ito ay naging sanhi ng malaking gulo sa kanyang buhay. Si Mateo ay lubhang naapektuhan. Narinig niya ang mga balita sa TV, nabasa niya ang mga komento sa internet.
Ang mga kaklase niya sa eskwela ay nagtanong kung bakit si Aling Nena, ang kanyang yaya, ay tinawag na masamang tao. Papa, totoo ba yun? Masama ba si Aling Nena? Tanong ni Mateo. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. Hindi makasagot si Alex. Paano niya ipapaliwanag sa kanyang anak ang lahat ng ito? Paano niya ipapaliwanag na ang Aling Nena na minahal niya ay ang kanyang ina at ang kapatid niyang si Diego na ngayon nasa bingit ng kamatayan ay kanyang kapatid? Dumating si Veronica Corpus sa mansyon na tila isang anghel na bumaba mula sa langit. Alex, kailangan mong kumilos. Hindi mo pwedeng hayaan na sirain ng babaeng iyan ang reputasyon mo at ang kinabukasan ni Mateo. Kailangan nating gawin ang lahat para maprotektahan si Mateo. Protektahan? Alam mong siya ang ina ni Mateo. Sigaw ni Alex. Ang kanyang boses ay puno ng galit. Alex, alam kong mahirap, pero kailangan nating isipin ang kinabukasan ni Mateo, sabi ni Veronica at may kinuha siyang folder. Ito ang legal document. Kung pipirmahan mo ito, ibibigay sa iyo ang buong kustodiya ni Mateo at walang sinuman ang makakagulo sa inyo. Makikipag-ayos ako sa media at mawawala ang lahat ng problema. Nagtatrabaho ang isip ni Alex. Hindi niya kayang maniwala kay Veronica, ngunit ang kalagayan ni Mateo ang nagtulak sa kanya na mag-isip. Pero si Diego, may karapatan din si Diego, sabi ni Alex. Ngumiti si Veronica. Alex, hindi madaling mag-alaga ng dalawang anak. Lalo na ang isang may sakit, hindi mo kayang gawin yan. Hayaan mo na lang si Aling Nena na mag-alaga kay Diego. At ikaw, mag-focus ka kay Mateo. Sa kabilang banda, si Aling Nena ay nasa bingit ng pagkabaliw. Nakatanggap siya ng tawag mula sa ospital. Malubha na ang kalagayan ni Diego. Kung hindi siya makakapagbayad ng operasyon, sa lalong madaling panahon, mawawala na ang kanyang anak. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng pera para sa anak ko. Bulong niya, habang nulo ang kanyang mga luha. Ang lahat ng pag-asa ay tila nawawala na sa kanya. Ang lahat ng kanyang sakripisyo tila nasayang. Biglang may kumatok sa kanyang pinto, 2 pulis. Aling Nena? Kayo po ba si Aling Nena? Tanong ng isa sa kanila. Opo, bakit po? Tanong ni Nena. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. May kaso po kayong pandaraya. Kailangan po kayong sumama sa amin, sabi ng pulis. Gulat na gulat si Aling Nena. Hindi niya maintindihan. Anong kaso? Anong pandaraya? Wala po akong ginawang masama, sigaw ni Nena habang pilit na kinakaya ang lahat ng ito. May mga ebidensya po kami na ikaw ay nagsinungaling at ginipit si Don Alejandro Zamora para sa pera, sabi ng isa pang pulis, at ipinakita ang isang warrant of arrest. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Nena. Hindi siya makahinga. Ang lahat ng kanyang pagtatago, ang lahat ng kanyang sakripisyo ay tila bumalik sa kanya sa pinakamasamang paraan. Ang lahat ay tila laban sa kanya. Hindi, hindi totoo yan, bulong ni Nena habang dinadala siya ng mga pulis. Sa mansyon, habang umiiyak si Mateo, hindi alam ni Alex ang nangyayari kay Aling Nena. Hawak niya ang dokumento ni Veronica, ang kanyang isip ay gulong-gulo. Kung pipirmahan niya ito, mapoprotektahan niya si Mateo. Ngunit paano si Diego? Paano si Nena? Hindi niya alam na ang lahat ng ito ay isang malalim na plano ni Veronica. Isang plano na sirain ang buhay ni Aling Nena at kontrolin si Alex.
Cliffhanger. Si Aling Nena ay dinala ng mga pulis. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang matalim na tingin siya na ibinigay sa bahay ni Alex sa huling pagkakataon. Sa bawat hakbang niya, pakiramdam niya ay nawawala na ang lahat. Si Mateo na nakasilip sa bintana ay nakita ang pag-alis ni Aling Nena. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at pagkalito. "Paalam, anak ko," bulong ni Nena, ang kanyang puso ay wasak. Ngunit si Alex, sa gitna ng kanyang kalituhan, ay nakaramdam ng isang matinding pagdududa. Mayroon bang mas malalim pa sa lahat ng ito? Sa loob ng selda, ang mundo ni Aling Nena ay naging madilim at tahimik. Wala siyang kasama kundi ang kanyang mga luha at ang alaala ng kanyang mga anak. Ang bawat salita ni Veronica, ang bawat balita na binaluktot ang katotohanan ay tila sumisira sa kanyang pagkatao. "Wala akong ginawang masama," bulong niya sa sarili. Ngunit ang kanyang boses ay tila nawawala sa kadiliman. Ang pangalan ni Diego ang nagbigay sa kanya ng lakas. Ang batang nangangailangan ng kanyang ina. Ang batang may karapatang mabuhay. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi siya pwedeng mawala ng pag-asa. Lumaban siya para kay Diego at ngayon lalaban siya para sa kanilang dalawa. Samantala, sa labas ng kulungan, si Don Alejandro, Alex Zamora ay nahihirapan sa kanyang mga desisyon. Ang pag-alis ni Aling Nena, ang kalungkutan ni Mateo, at ang mga balita na nagpapakalat ng kasinungalingan. Lahat ng ito ay nagdulot ng malalim na pagdududa sa kanyang isipan. Ang mukha ni Veronica na tila laging handang tumulong ay biglang nagmukhang kahina-hinala. Ang mga ebidensya na ibinigay nito ay tila masyadong perpekto. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Alex. Ang kanyang isip ay bumalik sa mga sandaling nakita niya si Aling Nena sa probinsya. Ang pagmamahal niya kay Diego, ang kanyang sakit na muka. Hindi ito tugma sa larawan ng isang manloloko. "May mali!" bulong niya sa sarili. May mas malalim pa sa lahat ng ito. Mabilis siyang tumayo at pumunta sa kanyang opisina. Kinuha niya ang lahat ng dokumento na ibinigay ni Veronica. Ang kontrata, ang mga email, ang mga ebidensya. Sinuri niya ang bawat isa, bawat detalye. Napansin niya ang maliliit na pagkakaiba. Ang font ng ilang dokumento ay bahagyang naiiba. Ang ilang email address ay tila peke. At ang pinakamahalaga, naalala niya ang hardinero. Ang matandang lalaki na matagal nang nagtatrabaho sa kanilang pamilya. Ang hardinero na nakita niya noon na nakatingin sa kanya ng may kahina-hinalang paraan nang makita niya si Veronica na kausap si Aling Nena. Kinabukasan, ipinatawag ni Alex ang hardinero. "Manong Lito, may gusto lang akong itanong sa iyo," sabi ni Alex. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit seryoso. "May nakita ka bang kakaiba sa loob ng bahay nitong mga nakaraang araw?" Nag-aalangan si Manong Lito. Ayaw niyang makialam sa mga problema ng amo niya. Ngunit naalala niya ang kalungkutan ni Mateo at ang pagiging tapat ni Aling Nena. "Sir Alex, may narinig po ako," sabi ni Manong Lito, halos pabulong. Kinausap po ni Ma'am Veronica si Aling Nena. Sinabi po ni Ma'am Veronica kay Aling Nena na idemanda ka para makakuha ng pera at sinabi niya na siya ang bahala sa lahat. Nagulantang si Alex. Ang lahat ay unti-unting nagiging malinaw. Si Veronica, siya ang mastermind sa likod ng lahat ng ito. Siya ang nagsinungaling sa kanya, siya ang nagplano ng lahat. "Manong Lito, kailangan ko ang tulong mo,"
Kailangan mong maging tapat sa akin, sabi ni Alex. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Handa ka bang maging saksi? Tumango si Manong Lito. Opo sir, para po sa katotohanan. Sa kulungan, habang umiiyak si Nena, may dumating na bisita, si Alex. Nena, nakikinig ka ba? Tanong ni Alex. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, hindi ako naniwala sa iyo. Pero ngayon, alam ko na ang katotohanan. Nick. Tiningnan ni Nena si Alex. May pag-alinlangan sa kanyang mga mata. Anong katotohanan, sir? Si Veronica. Siya ang nagplano ng lahat. Siya ang nagsinungaling sa atin. Siya ang naghiwalay sa ating mga anak. Paliwanag ni Alex, ang kanyang boses ay puno ng galit. Pero hindi ko hahayaan na manalo siya. Lalaban tayo, Nena, para sa mga anak natin. Nanginginig ang mga kamay ni Aling Nena. Ang lahat ng sakit, ang lahat ng pighati ay unti-unting nagiging lakas. Sa wakas, mayroon siyang kaalyado. Sa wakas, may naniniwala sa kanya. Pero sir, paano po? Tanong ni Nena. Mayroon tayong ebidensya, mayroon tayong saksi, sabi ni Alex. At ngumiti ng bahagya, isang nangiti na puno ng pag-asa. Ngayon, Nena, kailangan mong lumaban. Kailangan mong maging matatag para sa mga anak natin. Cliffhanger. Nagkatinginan sila ni Alex. Sa gitna ng madilim na selda, may isang ilaw na sumisikat. Ang pag-asa, ang tiwala, ang pagmamahal na unti-unting nabubuo sa pagitan nila. Nena, huwag kang sumuko. Natagpuan ko na ang katotohanan. Ngayon, lalaban tayo para sa mga anak natin, sabi ni Alex. Ang kanyang tinig ay puno ng matinding determinasyon. Sa kabilang banda, hindi pa rin alam ni Veronica na ang kanyang mga plano ay unti-unting nasisira. Ang kanyang araw ng paghuhukom ay papalapit na. Ang korte ay puno ng mga tao. Ang mga flash ng kamera ay tila kumikinang sa bawat sulok. Ang mga mamamahayag ay nagkukumpulan, handa sa bawat detalye. Ito ang trial of the century, ang paghaharap ng isang milyonaryo at isang yaya, na ang kwento ay nagbigay ng gulo sa buong bansa. Ngunit hindi ito simpleng paglilitis. Ito ang laban para sa katotohanan, para sa katarungan at para sa isang pamilya. Nakaupo si Aling Nena sa tabi ni Alex. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Nakasuot siya ng simpleng damit, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Sa kabilang banda, nakaupo si Veronica Corpus, nakasuot ng mamahaling business suit. Ang kanyang muka ay kalmado at tila kampante. Hindi niya alam na ang kanyang mga kasinungalingan ay malapit ng mabunyag. Nagsimula ang paglilitis. Ang prosekutor ay nagsimula sa pamamagitan ng paglalatag ng lahat ng ebidensya laban kay Aling Nena. Ang kontrata na pinirmahan niya kay Veronica. Ang mga balita na kumalat, ang mga akusasyon ng pandaraya. Lahat ay tila laban kay Nena. Ladies and gentlemen of the jury, simula ng prosecutor. Ang akusadong si Aling Nena ay isang manloloko. Ginipit niya si Don Alejandro Zamora para sa pera at sinira ang kanyang pamilya. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, kalmado si Alex. Nakatingin siya kay Veronica. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at puot. Alam niya na ito ang simula ng pagtatapos para kay Veronica. Pagkatapos ng prosecutor, tumayo si Alex. Siya ang nagsilbing abogado ni Aling Nena. Ang lahat ay nagulat.
Hindi nila inaasahan na si Don Alex ang gagawa nito. Your Honor, ladies and gentlemen of the jury, simula ni Alex, ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Ang kwento na narinig ninyo ay isang kasinungalingan. Ang tunay na manloloko ay hindi si Aling Nena, kundi ang taong nagplano ng lahat ng ito. At doon nagsimula si Alex na ilatag ang lahat ng ebidensya. Ang mga pekeng dokumento, ang mga hindi pagkakapare-pareho sa medical records ng Hope and Life Surrogacy. Ang mga transaksyon sa bank account ni Veronica na may kinalaman sa mga dating staff ng ahensya. Ang lahat ng ito ay nagpapatunay na si Veronica ang mastermind. At mayroon pa tayong isang saksi, sabi ni Alex. At tinawag si Manong Lito sa stand. Nanginginig si Manong Lito, ngunit matatag siyang sumumpa. Nakita ko po si Ma'am Veronica, nakausap si Aling Nena. Narinig ko po na sinabi niya kay Aling Nena na idemanda si Sir Alex para makakuha ng pera. At sinabi niya na siya ang bahala sa lahat. Naging tahimik ang korte. Ang lahat ay nagulat. Ang mga mamamahayag ay nagmamadaling isulat ang kanilang mga balita. Si Veronica sa kabilang banda ay hindi makapaniwala. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga plano ay gumuho. Lito, sinungaling ka. Binayaran ka ni Alex. Sigaw ni Veronica, ngunit ang kanyang boses ay tila nawawalan ng lakas. At mayroon pa akong isang ebidensya, Your Honor, sabi ni Alex, at inilabas ang isang recorder. Ito ay isang recording ng usapan ni Veronica at Aling Nena kung saan niya iniuutos kay Nena na idemanda ako at sinisira ang reputasyon ni Nena. Nakuha ito sa cellphone ni Nena na tila binagyan ni Veronica sa isang partikular na kadahilanan. Naging maliwanag ang lahat. Ang lahat ng kasinungalingan ni Veronica ay nabunyag. Ang kanyang plano, ang kanyang kasamaan ay tila nalantad sa lahat. Hindi na kinaya ni Veronica. Tumayo siya, ang kanyang muka ay puno ng galit at puot. Hindi ito totoo. Hindi ko yan ginawa. Siya, si Aling Nena ang nagplano ng lahat. Sigaw ni Veronica at tinuro si Aling Nena. Ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang mga kasinungalingan ay nabunyag na. Sa sandaling yon, isang pintuan ang bumukas. Si Mateo kasama ang isang nurse ay pumasok sa korte. Sa tabi niya may isang wheelchair at nakaupo doon si Diego, payat at maputla, ngunit may ngiti sa labi. Mama! Papa! Sigaw ni Mateo at tumakbo papunta kay Aling Nena at Alex. Nagulantang ang lahat, ang dalawang bata, ang dalawang magkapatid. Ang patunay na ang lahat ng sinasabi ni Alex ay totoo. Niyakap ni Aling Nena si Mateo at Diego nang mahigpit. Ang kanyang mga luha ay umaagos. Si Alex ay lumapit sa kanila at niyakap silang lahat, isang pamilya. Isang pamilya na binuo sa gitna ng lahat ng kasinungalingan at sakit. Veronica Corpus, sabi ng hukom, ang kanyang boses ay seryoso. Base sa mga ebidensya at mga saksi, ikaw ay napatunayang may sala sa kasong pandaraya, obstruction of justice, at child endangerment. Ikaw ay akusahan ng maximum na parusa. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, hindi na nakinig si Aling Nena at Alex. Nakatingin sila sa kanilang mga anak. Ang kanilang mga puso ay puno ng pagmamahal at kaligayahan. Cliffhanger. Habang kinukulong si Veronica Corpus, ang kanyang mga mata ay puno ng galit at puot na nakatingin kay Alex, Nena at sa dalawang bata.
Ngunit hindi na nila siya pinansin. Nagkatinginan sila ni Alex. Sa kanyang mga mata, nakita ni Nena ang hindi lang pasasalamat, kundi isang mas malalim na pagmamahal. Ang kanilang laban ay tapos na, ngunit ang kanilang kwento ay nagsisimula pa lang. Ang mansyon ni Don Alejandro Alex Zamora ay puno ng buhay. Ang bawat sulok ay tila sumasayaw sa tawanan ng mga bata. Si Aling Nena, na ngayon ay hindi na isang yaya, kundi ang ina ng 2 bata, ay lumakad sa gitna ng sala. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. "Mama! Mama!" sigaw ni Mateo habang tumatakbo papalapit sa kanya. Sa likod niya si Diego, bagamat payat pa rin, ay masigla ng tumatakbo. Ang kanyang mga mata ay mas maliwanag kaysa dati. Niyakap ni Aling Nena ang kanyang mga anak ng mahigpit. "Oh, mga anak ko, dahan-dahan lang, baka madapa kayo." Mula sa malayo, pinapanood sila ni Alex. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Ang kanyang mundo, na matagal nang puno ng kalungkutan at galit, ay ngayon ay puno ng pag-asa at kaligayahan. Si Veronica Corpus ay nakakulong, ang kanyang mga kasamaan ay nabayaran na, at ang kanyang pamilya na matagal nang nawala ay nabuo na. Si Diego ay kasalukuyang sumasailalim sa pinakamahusay na paggamot sa isang pribadong ospital. Regular siyang dinadalaw ni Aling Nena at Alex. Sa bawat araw na lumilipas, mas lumalakas si Diego. Ang kanyang mga mata ay mas nagiging maliwanag. Unti-unti niyang tinatanggap si Alex bilang kanyang ama at si Mateo bilang kanyang kapatid. Isang hapon, habang naglalakad si Aling Nena at Alex sa hardin, malapit sa lumang puno na matagal nang nakatayo sa kanilang bakuran, tumigil si Alex. "Nena," tawag niya at hinawakan ang kamay ni Nena. Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa iyo. Hindi ako naniwala sa iyo. Hindi ko nakita ang katotohanan." Tiningnan ni Aling Nena si Alex. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. "Wala kang kasalanan, Alex. Ang lahat ng ito ay plano ni Veronica. Ang importante ngayon ay magkasama tayo. Ang importante ay magkasama ang mga anak natin." "Tama ka," sabi ni Alex at ngumiti. "Pero may isa pa akong gusto sabihin sa iyo, Nena." Nagtaka si Aling Nena. "Ano po yon, Alex?" "Mahal kita, Nena," sabi ni Alex. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. "Hindi lang bilang ina ng mga anak ko, kundi bilang isang babae. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa madilim kong mundo. Ikaw ang nagturo sa akin na maniwala ulit." Naluha si Aling Nena. Ang mga salita ni Alex ay tila musika sa kanyang tainga. Ang pagmamahal na matagal na niyang hinintay ay sa wakas ay dumating na. "Mahal din kita, Alex," bulong ni Nena at niyakap si Alex ng mahigpit. Ang kanilang pagmamahalan ay hindi madali. Kinailangan nilang harapin ang mga kritisismo mula sa lipunan, ang mga komento mula sa media. Ang isang milyonaryo na umibig sa isang yaya. Ang isang ina na nawala ang kanyang mga anak at sa wakas ay nakita silang muli. Ngunit sa bawat hamon, mas lalo silang nagiging matatag. Sa isang gabi, habang nakaupo sila sa gilid ng pool, kasama ang kanilang mga anak na masayang naglalaro sa tubig, kinuha ni Alex ang kamay ni Aling Nena. "Nena, may gusto pa akong gawin," sabi ni Alex, at kinuha ang isang singsing mula sa kanyang bulsa. Isang singsing na kumikinang sa liwanag ng buwan. "Nena, will you marry me?"
Will you be my wife? Will you be Mateo and Diego's mother? Hindi lang sa dugo, kundi sa papel? Napaiyak si Aling Nena. Hindi niya inaasahan ito. Ang kanyang puso ay puno ng kaligayahan. Opo, Alex. Opo, sagot ni Nena. At niyakap si Alex ng mahigpit. Ang kanilang kasal ay simple, ngunit puno ng pagmamahalan. Ang lahat ng malapit na kaibigan at pamilya ay naroon. Si Mateo at Diego ay nagsilbing ring bearers. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kaligayahan. Ang buhay ay hindi naging perpekto. May mga hamon pa rin. May mga araw na mahirap. Ngunit sa bawat hamon, magkasama silang humaharap. Magkasama nilang binubuo ang kanilang pamilya. Magkasama nilang ginagawa ang lahat para sa kanilang mga anak. Isang araw, habang naglalakad sila sa dalampasigan, magkahawak kamay si Alex at Nena habang masayang naglalaro sa buhangin si Mateo at Diego. Salamat, Nena, bulong ni Alex habang tinititigan ang kanyang asawa. Dahil sa iyo, natagpuan ko ang tunay na pamilya. Dahil sa iyo, natutunan kong magmahal ulit. Dahil sa iyo, natagpuan ko ang sarili ko. Ngumiti si Aling Nena, ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Salamat din, Alex. Dahil sa iyo, natagpuan ko ang aking mga anak. Dahil sa iyo, natutunan kong lumaban. Dahil sa iyo, nagkaroon ako ng bagong simula. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng dagat, nagbibigay ng isang magandang kulay sa kalangitan. Ang isang bagong pamilya, isang bagong simula, isang kwento ng pag-ibig, pagpapatawad, at paghahanap ng katotohanan. Cliffhanger. Habang papalubog ang araw, niyakap ni Aling Nena si Mateo at Diego sa kanyang piling. Nilingon niya si Alex, na ngayon naglagay ng kamay sa kanyang balikat. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo at sa sandaling iyon, tila mayroong pangako na ang kanilang pagmamahal ay magtatagal sa kabila ng lahat. Salamat, Nena. Dahil sa iyo, natagpuan ko ang tunay na pamilya, bulong ni Alex. Ang kanyang tinig ay puno ng pag-ibig at kapayapaan.